Alam ninyo, sobrang bilib ako sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na talagang mariin na nagpahayag na hindi po sila sasali dyan po sa Peaceful Rally for Transparency. Alam nyo kung bakit? Nagtataka din po sila sa tagal ng pagkatatag ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Ngayon lang biglang naging aktibo sa usapin ng politika, sa usapin ng transparency. Na para bang may mga alam itong Iglesia ni Cristo tungkol sa katiwalian ng gobyerno. Pero sa panahon ng iba't ibang mga pangulo at administrasyon in general, hindi po nagkaroon ng tinatawag na peaceful rally for transparency ang Iglesia ni Cristo. Lalong-lalo na ngayon, alam nyo, may mga senador o congressman na talagang kilala na malapit sa Iglesia. Nagkaroon lang sila ng peaceful rally for transparency nung binuksan na po ang investigation para sa mga anomalyang infrastructure project na ang Pangulong Bongbong Marcos ang nanguna. So parang sa aking palagay, inconsistent itong call ng Iglesia ni Cristo. Maraming mga Iglesia ni Cristo ang sumaya dahil po nakaangkla ang kanilang suporta sa mga Duterte, particularly kay Sara at kay Rodrigo. Ngayon, may ibang mga totoong nagpapayaman espiritual na mga Iglesia ni Cristo na hindi po sumasang-ayon sa ganyang galaw, no, ng kanilang kapatiran, dahil sila mismo ay nagdududa ng timing at the same time ng motibo. Kasi dito pa nga lang po sa ikinakasang rally na nakaschedule November 16 to 18, pero ang una po talaga dyan ay 15 to 17. Pero binago, nagiging 16 to 18. Sabi ng ilan, wala silang kaalam-alam dyan. Fake news yan. Hindi po totoo yan. Wala pong napag-usapan, wala pong tagubilin na magkakaroon po ng rally. Particularly, yung peaceful rally for transparency. Pero bakit yung iba alam? At bakit yung iba wala? Sadya bang hindi pinaalam? O sadyang talagang hindi na kailangan pong ipaalam? At bakit hindi ipaalam sa mga dapat kailangan makaalam? Yun yung mga tanong. Kaya yung gagawing rally ng Iglesia ni Cristo, naniniwala naman ako dyan at naiintindihan ko na karapatan po nila yan. Pero, nung pumutok itong balita na to, napag-alaman natin na hindi pa sila nagkakaisa. Nagkakawatak-watak pala sila kasi mayroong hindi sasali na mas marami pa kaysa mga sasali. So ang tanong, sino ang umakay doon po sa mga sumusuporta sa ganyang klaseng peaceful rally na, di ba noon, sabi nga ng ilang miyembro ng iglesia, niloko kami. Kasi ang pagkakaalam po namin sa tagubilin ay peaceful rally lang o rally for peace. Pero bakit hinaluan po ng mga political speeches? So, hindi pa maniwala yung ibang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na mga maka-Duterte. O, sabi nila, wala pong rally-rally. Yun pala, mayroong rally. Patunay, October 25 or 28, 2015, sumulat na po itong representante ng Iglesia ni Cristo sa tanggapan po ng City Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. Natanggap ng opisina, natatakan na receive October 29, 2025. Nag-vlog tayo about doon sa sinasabing plano na magkakaroon sila ng rally November 2, 2025. Sabi nila, sinungaling tayo, fake news tayo. Pero kahit anong pamang reason ng Iglesia ni Cristo, nalaman na po ng taong bayan na ang ilan sa mga
Iglesia ni Cristo member ay talagang may balak na magsigaw ng Marcos resign. Ewan ko lang kung gagawin po nila yan sa mismong araw ng kanilang rally. Sabi ko nga, bakit 3 days lang? Bakit hindi gawing 1 week? Bakit hindi gawing 2 weeks? Ang tanong, kung ikaw ay miyembro ng Iglesia ni Cristo, sasali ka ba sa peaceful rally na hinaluan na ng politika? O patuloy kang maninindigan na dapat ang Iglesia ay hindi po makikialam sa affair na katulad niyan dahil magdudulot po yan ng pagkakabagsak ng inyong kapatiran kapag kinalaban ninyo ang pamahalaan na siyang instituted by taong bayan. So good luck sa mga INC na magrarally na magpauto sa mga politiko. Maraming salamat sa mga Iglesia ni Cristong malawak ang pangunawa na hindi po sila susuporta sa pinapatawag na peaceful rally for transparency. Good job.